much more of you. Amen. To take your presence, to decrease that you may increase, and in you, Lord, much more like you. I give you my all. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. Sing it, please. Lord, we thank you. Hallelujah. Lord, we thank you for your grace. Amen. We can come into your presence to adore and exalt your name. Your word to manifest once more. I give you my heart today. I give you my spirit. Surrender my will, Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. I give you my heart today. I give you my spirit. Surrender my will, Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. I give you my heart today. I give you my spirit. Surrender my will, Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. I want to decrease that you may increase. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Ikaw ang may taas, Panginoon. Ikaw lang maluwalhati, O Diyos, sa aming mga buhay. Hallelujah. Ikaw lang ang dapat may taas, Panginoon. Wala kaming anuman sa iyong harapan. Pero salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Hallelujah. Katulad ng aming inawit, thank God for your grace. Hallelujah. Na nakakaharap kami ngayon sa iyong dakilang presensya, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa napakainam mong biyaya, Panginoon. Sa iyong tapos ng ginawa. Hallelujah. Sa krus ng Kalbaryo. That's why I love that old rugged cross. Hallelujah. Doon ko ititingin ang aking paningin. Hallelujah, doon ako mananampalataya. Kahit sabihin ng iba, ito'y kamangmangan, pero para sa atin na sumasampalataya. Hallelujah! Ito'y ating kayamanan, ito'y ating kapangyarihan. Hallelujah! Ang krus ay ating kapangyarihan. And that's why may kagalingan. Hallelujah! Sa kanila na titingin sa krus na yan. Hallelujah! At lubos na mananampalataya at ipagkakatiwala ang lahat. Hallelujah! May tagumpay, may kagalingan, may kapangyarihan, may paglaya na ginagawa ang Diyos. Puri
Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat sa hapong ito, Diyos. Napakainam na sandali na yung ipinagkaloob ang buong araw na ito, Diyos, sa aming kalagitnaan. Kanina pang umaga, Lord, napakasarap ng iyong pangungusap. Salamat sa iyong dakilang presensya na sa aming kalagitnaan. Patuloy na, hallelujah, katulad ng still small voice na nangungusap sa aming mga puso. That's why may alab sa aming mga puso. That's why hindi kami mapipigilan, Panginoon, katulad ng mga patotoo, hindi namin mapipigilan. Hallelujah, niilahad. Hallelujah, sabihin. Hallelujah, ang iyong kadakilaan sa buhay namin. Hallelujah. Ang kagalakan ng iyong pagliligtas ay hindi namin kailanman malilimutan, O Diyos. Ang unang pag-ibig, hallelujah, na aming naranasan nang ang liwanag ay sumilang sa aming mga buhay. Kailanman hindi namin malilimutan, Panginoon. Hindi namin may pagpapalit ang iyong mga gawa sa buhay namin. Napakainam ng iyong mga pag-aliw sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita, maging sa mga awitin. Panginoon, nagpapaalala sa iyong mga pangako habang aming nararamdaman at nakikita ng aming mukhaan ang mga nagaganap sa aming paligid. Ito'y wala nang patutunguhan kundi kabulukan. Hallelujah. Wala nang pag-asang nakikita. Pero Lord, salamat sa iyong mga salita. May pag-asa, may liwanag. Hallelujah. Patuloy pang may liwanag kaming nakikita. Hallelujah. Kahit nasa gitna kami ng kadiliman, may salita ka na nangungusap. May salita ka na nagliliwanag sa aming mga puso. May mga pangako ka na aming pinanghahawakan. That's why nakatayo kami sa iyong biyaya, Panginoon. Nagpapatuloy, humahakbang. Kahit maraming mga karanasan, hallelujah, na nais pigilan ng aming kagalakan. Pero salamat, O Diyos, hallelujah. At tuloy kang nagpapanumbalik ng kagalakan, hallelujah. Patuloy kang, Lord, nagbibigay ng apoy sa aming mga puso. Hallelujah! Salamat sa mga fellowship. Salamat sa iyong mga salita na umahalingaw-ngaw. Meron pa rin natitirang liwanag sa aming panahon, O Diyos. Meron pa rin mga anak mo na nagliliwanag sa aming panahon. Kahit nakikita na namin, Lord, madilim na ang aming paligid, may liwanag pa rin na aming nakikita. Salamat sa hapong ito, Diyos, na patuloy kaming binigyan mo ng kagalakan. Ang patuloy sa iyong gawain, sa fellowship. Salamat sa pagkakataon muli na iyong pinagkaloob. Napakainam na sandali, Lord, na manatili sa iyong presensya. Dahil dito mo kami pinapalakas. Dito mo kami inaaliw, Panginoon. Hallelujah, mas lubos naming nararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Diyos. Mas lagi na patuloy naming nararanasan ng higit, Lord. Hallelujah, kaya salamat sa mga fellowship, sa ganitong mga pagkakataon. Hallelujah, na kami may pagkakataon na pumaroon sa iyong gawain. Hallelujah, sa iyong gawain sa mga sandaling ito. Salamat, Lord. Purihin ka sa hapong ito. Minsan pa, aming linalapag ang mga bawat sandali, ang bawat oras. Hallelujah. Hayaan mo muli ang iyong mga salita ay mangusap sa mga sandaling ito. Hallelujah. Ikaw ang makita, Panginoon. Hallelujah. Huwag ang aming mga sarili. Ikaw ang dapat mag-decrease, Lord. Ibaba mo pa kami sa iyong presensya. Ikaw ang makita, Lord, sa iyong mga salita. Marami kaming mga kahinaan, marami kaming lapses, Lord. Marami kaming pagkukulang, lagi namin sinasabi, lagi kaming nagpapatotoo. Marami kaming pagkukulang, Panginoon. Hallelujah! Kaya patuloy kaming nag-acknowledge ng aming mga pagkukulang sa iyo. Ng aming mga kasalanan na hindi sinasadya, Lord. Hallelujah! Katulad ni David, Lord, ina-acknowledge niya ang kanyang kasalanan. Kung aming titignan, napakasama ng kanyang ginawa, Panginoon. Pero salamat, napakasagana ng iyong biyaya. Napakayaman ng iyong kahabagan, O Diyos.
Pinatawad mo siya. Gaano pa kami, Panginoon. At sinabi niya, blessed is the man, hallelujah, na hindi tinuturing ang kanyang kasalanan. Hallelujah, na pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Salamat sa iyong magpapatawad, Lord. Napakayaman ng iyong awa at abag sa buhay namin. Patuloy mong pagpalain bawat isa. Kung may mga pangangailangan, patuloy mong pangabutin. Hallelujah, iabot ang iyong salita sa aming mga puso sa mga sandaling ito. Commit all these things to you and we bring back all to you the glory and honor. At sinasampalatayanan, meron ka na ang linaan. Hallelujah, sa oras na ito na mga pagpapala pa na aming kakamtin sa pangalan ng aming bugtong na anak ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Praise God and praise God. At bago tayo mo po ay tayo magbuklat ng mga salita ng Diyos sa Psalms. At itong ating pag-uusapan sa hapong ito ay lagi na po nating naririnig at nababasa. Tayaan nyo sa simpleng mga salita ng Diyos ay patuloy pang magdagdag sa atin ng encouragement para magpatuloy pa. At I believe na ang mga pangako ng Diyos ay malapit nating lubusang maabot ang mga pangako ng Panginoon. Okay, sa Psalms chapter 51, hindi na natin babasahin ang buong chapter dahil ito'y Psalms ni David na makikita natin ang kanyang karanasan na nangyari. Okay, sa 10 na lang hanggang 12. 51 verse 10-12. Sabi rito, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast or right spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with your gracious spirit. Everybody say amen to the word of the Lord. God bless you all. Tayo po'y maupo na, mapatid. Amen. Isang pinagpalang hapon ang aking pagbati sa lahat. Purihin ang Diyos sa muling pagkakataon na tayong magsama-sama. Na kataon muli na ako'y nakatoka sa inyo sa ganitong oras. Salamat din sa ating mga pastor na tuloy nag-encourage at nagpanyaya rin siya na sumasbate sa mga elders nung may nais sumama. At tinanong niya ako. Naroon ang kagalakan ko na makatulong din dahil nakikita natin as kanina kanyang nasabi mga kapatid na ang gawain ay talagang kung ilang beses mangaral ay andon. At kung titignan natin, nakakapagod talaga. Nung nakaraan na nakapunta kami ron ay 2 beses lang ako nangaral ay nawalan ako talaga ng boses pag uwi. Alam yan ng mga kasama ko sa sasakyan. Nawalan na ako ng boses. At gaano pa yung apat na beses na mag-preach. So naroon yung puso ko, kagalakan na makabahagi rin naman sana, pero wala pa sa plano. At nakikita ko rin yung kalagayan. At pray nyo lang kami mga kapatid, ng mga manggagawa ninyo na sa maliit na bahagi ay makatulong kami ng lubos sa mga pangangailangan sa mga kaluluwa. We're longing. At ngayon nga may kalumbayan din ako dahil aking misis ay wala. Dahil sa trabaho rin na yung rotation ng kanyang rest day ay naitatapat minsan sa linggo at panggabi siya at puyat na naman at di siya nakapagpaalam, nagpapaalam siya, lagi siyang nagpapaalam at napalitan na yung kanilang supervisor kaya mas masungit daw ngayon yung supervisor niya. Hindi basta-basta nakapagpapaalam, kaya yun nangyari. Hindi na nagpaalam siya kahapon, nagpaalam siya ngayon, hindi talaga siya pinayagan. Sabi ko, sige, magpahinga na lang siya dahil papasok po mamaya. So we're longing mga ganitong kalagayan na katulad ng dalangin at patotoo ng ating kapatid Sister Marge kanina. Napakainam, di ba? Yung ganung dalangin, ganung init ng panalangin. Praise God, naalala ko yung ating kalagayan ng ating unang tinanggap ang pag-ibig ng Panginoon. Napakainit natin, di ba? Na kaya kahit na anong sabihin ng iba ay
mas susundin natin ang kalooban ng Panginoon. Naalala ko po noon, mga kapatid, bago-bago pa ako, at mga kabataan pa. At dahil sa impact ng mga salita ng Diyos, aga-apply kami ng trabaho noon. Kasabay ko pa nga yata si Bar Joey noon, dito sa Carmona. At pag kami papasok ng matatanggap kami ng trabaho, lagi namin sinasabi, kung maaari ay makapadalo kami ng linggo at sa mga gawain, mga darating. Alam niyo, that time, nakapasok ako, mapatid ng trabaho. Or sa pagpapatutuo sa biyaya ng Panginoon. Dito sa Carmona, sa isang printing. At that time, ay uso yung brownout. Nakapasok kami ni Waldo. Kung naalala niyo, kapatid ni Pastor Joel, si Brother Waldo, sa Dasma. At dalawa kami nakapasok sa kumpanya dyan sa Carmona. At siya yung sa cutter, doon ako sa printing. At uso ang brownout noon dahil talaga naman ang gawain at ang mga salita ng Diyos ay malakas ang impacts sa puso natin na kahit na may trabaho ay andun yung kagalakan sa gawain ng Panginoon. Sipin ninyo yan, mga kapatid, hindi namin ay pagpapalit talaga yung gawain ng Panginoon. Kaya pag oras ng brownout, usang brownout, at may pagkakataon na dumalo ang gawain, hindi na nakapagpaalam sa management o sa kinakuukulan. Dahil mainit sa gawain, dadalo ng gawain, kinabukasan magpasok, wala na pong trabaho. Pero that's all, purihin pa rin ang Panginoon, mga kapatid. Dahil andun yung kagalakan, impact ng pananampalataya sa salita ng Diyos na hindi magkukulang ang Diyos. Totoo, hindi nagkulang ang Diyos. And I believe lahat na nang nangyayari, pinangyari ng Panginoon. Nasa kaisipan na ng Diyos, predestinated na ng Diyos, foreknown na ng Panginoon ang lahat na nangyayari sa buhay natin. Kaya alam ng Diyos kung paano ayusin ang lahat ng mga bagay. Oh my, napakabuti ng Diyos, mga batid. Kung panghawakan lang natin ang lubos ng buong pananampalataya ang salita ng Diyos. Hay, nariyan ang kapangyarihan ng Diyos katulad ng mga patotoo, di ba? Kaya mga kapatid, kung nawawala ang ating mga kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, why not i-pray natin, restore unto me the joy of thy salvation. Panumbalik mo muli, Panginoon, ang unang pag-ibig ko sa iyo. Amen. Dahil maraming dahilan sa ating panahon ngayon upang mawala ang kagalakan sa paglilingkod. Maraming pressure sa buhay na ito, sa mga pangangailangan. Amen? Maraming pressures. That's why we're longing. Lord, dumating ka na, Panginoon. Kung maaari, dumating ka na, Panginoon. I'm homesick. Praise God. Sino na homesick, mga batid? Alam niyo, hindi kayo ma-homesick kung hindi niyo feel na mayroon kayong tahanan talaga, na doon nakatalaga ang ating mga buhay. Oh, there's no place like home, mga batid. Hindi ito ang ating lugar. Hallelujah! Hindi ito ang ating place ng ating tahanan. Merong tahanan na naghihintay sa atin. Oh my! Kaya mangyari na mangyari. Nagbibigay lang nito ng ibayo pang init, kagalakan. Homesick sa ating kalagayan. I-pressure na tayo ng kaaway. Amen. Lalo lang magbibigay ito ng paghibik. Lord, come. Dumating ka na, Panginoon. You see? Dahil doon tayo, ang purpose ng Panginoon, doon tayo talaga tinalaga na ang Panginoon. Kaisipan niya, ang purpose niya dapat mangyari sa buhay natin. To become the image of the Son of the living God. Amen. At paano niya gagawin yun? Siyempre, paranasan niya tayo ng iba't ibang mga karanasan sa buhay. Amen. Paranasin niya tayo. Hanggang kung maaari, mawala na yung kagalakan natin sa paglilingkod dahil sa mga pangangailangan, mga nangyayari sa buhay natin.
Pero thank God na napakaagap ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung walang salita ng Diyos, hindi tayo lubos makatatayo sa pananampalataya. Pero thank God, meron tayong naririnig na tinig ng Panginoon sa huling panahon upang ito yung magpalakas sa bride sa huling panahon upang lubusan na usad ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, ay tatalakayin natin ang simpleng pagkakataon ng mga salita ng Diyos. Restore to me the joy of your salvation. Sino may prayer ngayon sa hapon ng ganyan, mga kapatid? Salamat sa mga salita ng Diyos ngayon ng umaga. Naririnig natin. Amen? Huwag nating pagmantigasin ang ating mga puso. Pag nangungusap ng Panginoon, repent. Salamat sa paghatol ng Diyos. Ngayon pa lang, hinahatulan na natin dahil dito nagsisimula ang paghatol ng Panginoon. Dahil ayaw tayo ng Panginoon, hindi na talaga tayo kasamang hatulan nila, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, di ba kayo, wala ba kayong may wisdom dyan pag may mga hatulan tayo? Even angels ay hatulan natin, di ba? Yes. Amen. Purihin ang Panginoon. So kasama tayong hahatol ni Kristo, kay Kristo. Di ba? Ang sanlibutan ito. Kaya yung mga nagaganap ngayon sa paligid, sa buong mundong ito, di nila alam. Hallelujah! Na may mga tinalaga pala ang Diyos na kasama ring hahatol sa kanila. Kaya yung vengeance ay sa Diyos talaga, mga kapatid. Maghintay tayo. Amen? Amen. Sa judgment ng Panginoon, darating talaga yan. Kaya napakainam yung kanina mga salita ng Diyos. Vengeance ay ang talagang paghihiganti ay sa Panginoon. Kaya kung may mga nangyayari sa buhay natin na parang naapi tayo, amen? Ay pagkatiwala natin sa Panginoon ng lahat. May magagawa ang Diyos, mga kapatid. At paubayan natin, may panahon. May panahon sila. Kaya napakainam ang mga encouragement ng mga salita ng Diyos. Okay, so hindi para sa atin ang paghatol na yan. Amen? Ang bride ni Kristo ay talagang kukunin muna. And thank God sa mata ng agila na natin nakita ang mga mangyayari. Hindi man natin maranasan, pero anong kagalakan? Amen? Na atin ang maunawaan, makita. By revelation, ay patuloy nating na-enjoy ang mga salita ng Diyos. Sa panahong ito, mga batid, bago tayo kunin ng ating Panginoon. And that's why, yung kagalakan, kaya nga sabi ng ating Panginoon, bakit siya nagsasalita sa kanyang mga apostol? Diba? Bakit siya ay naghahayag, nagsasalita ng mga ganito? That your joy may remain. Sabi niya, I think in John 15 verse 11, nandun yun. Maraming sinasabi ang ating Panginoon. Nais niya yung kagalakan ay manatili sa atin at hindi maalis, kundi maging full na joy. Hallelujah! Ang ating maranasan. Kabuuan ng kagalakan. Hallelujah! Ng kanyang mga salita ay ating maranasan sa huling panahong ito. Amen. Meron pang lubos na kagalakan na ibibigay ang Diyos. Sino ang may nais na ganyan, mga kapatid, sa mga sandaling ito? Sa presensya ng Diyos pa lamang, may lubos na kagalakan na. Amen. Gaano pa kaya yung mahayag na sa atin at mukha na natin makita ang ating Panginoon. Amen. Malulubos na ang ating kagalakan. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kaya yung kagalakan na yan na iniwan ng Panginoon, alam natin na ang Panginoon ay talagang a man of sorrow. Pero alam nyo ba, nasa puso niya yung kagalakan. Yung kagalakan na yun na pagtupad kung ano ang sinabi ng Ama sa Kanya, andun yung kagalakan. Dahil nakita niya tayo. Amen! Hallelujah! Nakita niya tayo na minamahal niya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kaya tinanggap niya anumang hirap. Not my will, O God, but Thy will be done. You see? Andun yung obedience ng bugtong na anak ng ating Diyos. Amen. Kaya napakainam sa mga sandaling ito, ating pag-usapan yan, na may kagalakan tayong tinanggap sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? May kagalakan. Sino tumanggap sa ating Panginoon?
Yung mga huling nagpabautismo, I believe, may kagalakan sa inyong mga puso. Amen? Ang mga anghel nga ay nagagalak, libo-libo, pag isa lamang na lumalapit sa Panginoon. Gaano pa kaya tayo na may karanasan sa kaligtasan, may karanasan sa pagtubos sa atin? Mga kapatid, mamaya daanan natin lubin ng Panginoon ang buhay ni Ruth, kung saan pinapakita ang redemption, ang pagbili, pag-buyback, redemption, di ba? Tayo na isanla, mga kapatid, pero salamat, binili tayo ng mayaman, isang mayaman, na si Boaz. Purihin ang Panginoon. Kaya natubos tayo sa ating kalagayan. Alam natin si Ruth ay isang Gentile woman, makasalanan, sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. And tayo yun, mga kapatid. Amen? Wala tayong Diyos na kinikilala noon, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Amen? Salamat sa pagtubos ng Panginoon sa buhay natin. You see? And that's why may kagalakan sa pagliligtas ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Nais ipakita ng Diyos sa hapong ito na mas ma-appreciate pa natin. Lalo na mga kabataan, kahit lumaki kayo sa isang pamilya ng iyong mga magulang ay nasa Panginoon na, dapat mas ma-appreciate natin ng lahat ng ito ay gawa ng Diyos, biyaya ng Diyos, foreordained ng Diyos sa buhay natin. Predestination, hallelujah, predestinated ng Diyos sa buhay natin. Ang laan ng Diyos sa buhay natin. And that's why we must appreciate all these things na nangyayari sa atin, mga buhay. Oh, my. Diba, sabi nila, mas na-appreciate ng mga, may mga karanasan, yung mga mamamatay tao, napakasama, nasa kulungan, at punong-puno ng mga paghihinagpis, mahirap. Diba? Maraming mga karanasan na hindi na talagang parang titignan mo, hindi na makakaahon sa isang, sabihin na natin, sa isang lugar na malalim at di na makakakita ng liwanag pa. Yun ang buhay natin, mga kapatid. Kaya nais ng Diyos, mas ma-appreciate pa natin ang biyaya ng Panginoon. Kahit lagi natin pag-usapan ang kahabagan ng Panginoon, napakayaman ng kahabagan ng Diyos sa buhay natin. Hindi may pagpapalit sa anumang mga bagay. Kaya itong ating binasa na karanasan ni David, mga kapatid, may karanasan siya ng kagalakan ng pagliligtas ng Diyos. At may karanasan siya kung paano, hallelujah, naalis yung kagalakan na yan. Hindi po naalis yung kaligtasan. Pansinin ninyo, ang naalis kay David ay ang kagalakan ng pagliligtas ng Diyos sa buhay niya. Glory to Jesus. Kaya masasabi ko, mga kapatid, ang isang mananampalataya, totoong mananampalataya, pag linigtas ng Panginoon, ito'y ligtas sa biyaya ng Panginoon. Kahit anong mangyari, may gagawin ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung kaninang pangangaral, mga kapatid, napakasagana ng biyaya ng Diyos, pero kahit anong sabihin natin sa kanila, walang repentance heart, di ba? Walang pagsisisi, kahit naririnig na nila ng mukhaan. Amen, lumalingaw-ngaw na ang mga salita ng Diyos sa ating panahon. Pero parang baliwala sa kanila. Hallelujah. Mga, di ba, pangangaral. Ang gospel ng salvation ay para wala sa kanila. Pero thank God, isa tayo, mga kapatid, sa nasumpungan ng Panginoon. Hindi tayo naghanap sa Panginoon. In the first place, hindi talaga tayo naghanap sa Panginoon. Amen? Hindi natin nakala, hindi natin inisip ang ganito sa buhay natin na maglingkod. Amen. Sino mag-aakala sa atin na maglilingkod tayo ng ganito? Wala mga kapatid. At nang dumating ang salita ng Diyos, mas nakita natin, na-appreciate, amen, ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Oh, napakabiyaya pala ng Panginoon. Napakadakila pala ng Diyos ko. Hallelujah.
Amen? Oh, glory, matuwid pala ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Sa paghatol sa lahat ng mga bagay. Oh, God, napakayaman mo na Diyos. Ang hari ng mga hari ay nagpakumbaba upang abutin tayo, mga kapatid. Ang mayaman, praise God, ay nagpakadukha upang abutin tayo ng mga dukha. Oh, purihin ang Diyos! Ano ngayon ang ating masasabi? Amen! Kung tayo ligtas, magpapatuloy baga tayo sa mga kainan, sa mga kasalanan. Sabi ni Paul, wag na wang mangyari. So therefore, ang ligtas, hindi niya gagawin. Sasadyain ang mga pagkakasala. Tingnan natin si David, in-acknowledge niya mismo ang kanyang kasalanan. That time, nang ang Diyos ay nangusap sa pamamagitan ng propeta Nathan. Amen? Nang siya'y harapin dahil sa kanyang pagkukulang. Kaya ito yung ating binabasa ngayon. Kung ating tinignan ang kalagayan ni David, wala tayo sa kalingkingan sa nangyari sa kanya. Sa kasalanan na kanyang nagawa. It's adultery. Diba? Murder. Diba? Sa 2 Samuel chapter 11, chapter 12, andun yun, mabasa natin. Alam na natin ang kwento, diba? Si David, habang nagpapahinga, kahit may labanan, verse 1 pa lamang, yung kanyang mga soldiers andun sa labanan ng mga hari. Nagtatagumpay, pero si David nagpapahinga. Nagpapahingalay, kahit na balitaan niya na nagtagumpay ang kanyang labanan. Andun pa rin siya sa Jerusalem, nagpapahinga sa kanyang balcony. Sarap ng buhay. Whew. Minsan, mamatid sa buhay natin. Pag madalas tayong magpahinga sa Panginoon, doon talaga pinapasok ng kaaway at nais niyang steal ang ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So maraming dahilan sa ating panahon, o maraming mga pagkakataon, o maraming ginagawang tiyablo ng mga tactics upang mawala ang ating kagalakan sa paglilingkod. Kaya wala tayo sa kalingkingan kay David na ating binasa sa kanyang karanasan. Di ba? Habang siya nagpapahinga, sarap ng buhay hari. Alam niyo, anointed si David ng banal na espiritu ng Panginoon. Kaya yung ating binasa sa taas mamaya, di ba? Kanyang papansinin. At yung binasa natin kanina, take not thy Holy Spirit with me. So pinahiran si David as king dahil meron siyang gagampanan. Nalala niyo sa Saul? Inalis ang espiritu ng Panginoon sa kanya. You see? Sa panahon niyan, sa Old Testament, ay ganun ang mga pangyayari. Pag may mga tungkulin o magagampanan, hallelujah, sa kanilang panahon ay inaanoin sila ng banal na espiritu ng Panginoon upang lubos na magampanan nila ang kanilang tungkulin na ibinigay sa kanila. Bilang hari, hallelujah, katulad ni David. Pero hari na yan, pinahiran na yan ng banal na espiritu. Pero may pagkakataon talaga na nakakapasok ang kaaway. So therefore, gaano pa tayo mga kapatid? Amen? Sa ating panahon na napakasama na, lagi natin tinitignan, napakasama na. Yes. Hindi tayo exempted, lahat po tayo dumaranas. Amen? Ng mga pressures ng kaaway, ng mga tukso, ng mga trials sa ating panahon. Na minsan pinapaintulot-tulot ng Diyos upang subukin ang ating pananampalataya. Kung ano bang lalabas, ginto ba o sabihin na natin, ginto-gintuan. O, sabi ba? Tanso. Pag sinubok sa apoy ay, you see? Kaya ang pananampalataya ay tinulad sa isang ginto. Higit pa sa ginto ang ating pananampalataya. So pag sinubok ng apoy, ay mas kikinang pa ito ng kikinang. Woo! Purihin ang Panginoon. Tingnan ninyo ang nangyari sa mga magkakapatid sa panahon ni David, ni Daniel. Mas kuminang pa ang pananampalataya. Oh, purihin ang Panginoon. Sinubok sila ng apoy, literally, mga kapatid. You say, kung andun ang tunay na pananampalataya, hindi tanso o ano yan, di ba? Silver.
pero ginto, katulad ng ginto. Yung ginto nga, darangin mo yan sa napakainit, ay talagang matutunaw pa rin ang matutunaw, walang matitira. Kaya sa panahon natin, ang judgment ng Panginoon ay kahit magtago pa sila sa bunker, sabi kanina. Init na yan, mga kapatid. Ang judgment ng Panginoon, ang Diyos ngayon sa atin, sa uling panahon ay apoy. Amen? Tapos na po yung tubig, apoy na po ngayon. Saan ka magtatago? Kahit gaano kakapal ang bunker na gagawin ng matatalino sa ating panahon. Ng mga, di ba? Sa Israel, may bunker yan, mga kapatid. Yung mga, alam natin, yung mga ginigera ngayon, may mga bunker yan. Kaya pag tumunog ang lingaw-ngaw ng trompeta, takbuhan na yan sa bunker. I think ang Japan ay may bunker. Tahimik lang ang Japan, pero may mga bunker yan. Actually, bawat tahanan yata may bunker eh. Alam nyo ang hinahanda nila sa bunker? Yung mask. Kasi iniisip nila pag dumating ang air strike na sumamagitan ng pollution o yung, di ba? Ay meron silang panlaban, mga batid. Mabubuhay sila sa ilalim. Iniisip ko, hindi nila alam, nakasulat na sa banal na kasulatan, apoy ang pupugnaw. Di ba? Even the heavens, hallelujah, ay pupugnawin ng apoy. See, anong klaseng pamumuhay? What conversation ang ating pamumuhay, sabi ni Peter. You see? What a holy conversation na dapat nating ipamuhay. Kung ang lahat ay tutupukin, pero salamat may pangako ang Panginoon. In a twinkling of an eye, hallelujah, we'll all be changed. Higit pa sa lahat ng kapangyarihan sa mundong ito. Tunay walang imposible sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos, hallelujah, walang imposible sa Diyos. So nakita natin na ang kasalanan ni David ay talagang napakalalim na kasalanan. Na totoong hindi talaga sa tingin natin hindi mapapatawad sa ating panahon, di ba? Adultery, murder. Kung sa panahon natin, sa panahon nga natin, sabi ni Jesus, tumitig ka lamang sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala ka na. You see? O nagalit ka lang, gusto mo nang patayin ng isang tao, ay murderer ka na. Oh my. You see? Kung gaano ito kalalim na kasalanan na ginawa ni David sa kanyang panahon. Kaya nang dumating ang propeta ng Panginoon sa kanyang harapan, nangusap na, salamat. Merong mga nangungusap sa ating kalagitnaan minsan, di ba? Walayang nangungusap ang salita ng Diyos na sa atin na lamang kung i-acknowledge natin. Hallelujah! Tatanggapin natin ang mga pagsaway, ang mga pagtuturo ng Diyos na sa atin na lamang, mga kapatid. Pero kung ating lubos na tatanggapin, narito na andyan ang pagpapala ng Diyos susunod sa ating mga buhay. At nang pinadala ang propeta ng Diyos kay David sa chapter 12 ng 2 Samuel, diba? Naglahad pa ang propeta ng isang parabola. At naintindihan naman ni David kung ano ang dapat gawin sa taong, di ba? Merong sa isang city, sabi doon, merong dalawang tao, mayaman at mahirap. At yung isang mahirap ay meron siyang kaisa-isang lamb, female lamb, sabi roon, na inaalagaan sa kanyang buhay. At yung mayaman, napakarami niyang lamb na inaalagaan. At dumating ang isang traveler sa kanilang lugar at nanuluyan at pumunta sa isang mayaman para katayan ng isang lamb ang traveler. O kayo, di natin alam kung bibili yung traveler na yon, di ba? Siguro, ikaw lubos na pinag-aralan pa ito, mga kapatid, at nakita natin. Dalaw. Kasi sa panahon nila, di ba, pag malayo ang kanilang pinaglalakbay dahil maaaring nag-asno lang sila, naglakad. So may mga
Sabi na natin, mga maliliit na mga in na dapat nilang tuluyan. So, ganon. So, isang mayaman na ito ay nagpatuloy sa traveler na to. At imbes ang mayaman magkatay sa napakarami niyang alaga, napakayaman niya, nakita niya yung kanyang kapitbahay na mahirap, na may nag-iisang alaga na pinakamamahal niya. At yun pang kinuha niya. At ibinigay, tinatay at binigay doon sa manlalakbay. Kung kayo ang titingin, magja-judge, di ba? Magagalit tayo. Kaya si David ay talagang nagalit sa ganong kalagayan. Nang marinig na yun, sabi niya, dapat ang taong yan ay mamatay sa kanyang ginawa. Hinatulan niya yung kanyang sarili. Hallelujah. Woo! At doon, mababasa natin, maraming mga dapat mangyari sa buhay ng taong yun na ginawa niya ang isang bagay na yun. Hindi na natin babasahin, mga kapatid. At nang ma-realize ni David, hallelujah, ang kanyang ginawa na siya pala yun, ay na-acknowledge niya ang kanyang kasalanan. And that time, humingi siya ng kasalanan. That's why dito mababasa natin, na-acknowledge niya ang kanyang kasalanan. Kaya this is a prayer ni David ng pagpapanumbalik o pagpupurify sa kanyang buhay, paglilinis, a prayer of cleansing. Diba? Kung ating isa-isahin sa verse na ito, sa chapter na ito, you see, hanggang sa dumating sa ating binasa kanina, you see, makikita na rin natin dyan sa mga verse na yan kung paano, hallelujah, yung kagalakan ng kanyang kaligtasan ay nawala. At ang dulot noon ay makikita natin dyan sa verse na yan. You see? Kaya, yung nalalayo, o sabi natin, wala sa kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, o nalalayo sa kagalakan ng pagliligtas ng Diyos, ay maraming dahilan. At marami itong consequence, maraming makikita. You see, kung ating isa-isahin mamaya, kung may oras pa. Pero nice kung paiklin lang mga pagkakataon, mapatid, dahil may meeting pa tayo mamaya. Kaya dito si David ay nang makilala niya ang kanyang kasalanan, ay nag-pray at humingi siya ng restoration ng kanyang kagalakan, ng kanyang pagliligtas. Dahil totally nawala talaga ang kagalakan ng kanyang pagliligtas. Pero kung inyong mapapansin, mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, may kagalakan sa pagliligtas ng Panginoon. Lalong-lalo na sa pagliligtas ng ating kaluluwa, mga kapatid. Amen? Si David ay may karanasan siya, nililigtas ang kanyang kaluluwa. Mamaya babasahin natin yan, mga kapatid. So there is joy in our salvation. Pero ito'y, sabihin na natin, wala kay David. And that's why nanalangin siya ng restoration sa kanyang kagalakan sa paglilingkod. Kaya sa hapong ito, kayong nakakalam sa inyong mga sarili. Amen? Kung minsan nawawala na ang kagalakan sa ating mga paglilingkod. Maraming dahilan. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mga pressures in this life, mga kasalanan ng mga paulit-ulit, hindi natin mapagtatagumpayan, pero andun sa puso natin, Lord, gusto kong mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. You see, sabi natin, lagi tayong may kahinaan sa ating mga patutuo. Pero andun sa puso natin, I believe, andun ang kagalakan na nagsasabi, Lord, gusto kong mapagtagumpayan ang lahat ng ito, ang mga kahinaan, at malubos ang aking kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Mayroon ka ba kayong nasa ngayon sa hapong ito, mga kapatid, na ma-restore ng lubusan ang ating mga kagalakan sa paglilingkod? And I believe, mayroon tayong ganung kalagayan na nais laging magalak sa presensya ng Diyos. Amen? Maranasan lagi ang kabutihan at biyaya ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa ating kalagitnaan, ang malayang Espiritu ng Diyos na nag-uphold sa atin, nagpapalaya sa atin. Dahil kung saan nandun ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan. Amen!
Kaya nag-enjoy tayo, amen, ng kalayaan na ibinigay ng ating Panginoon. Kalayaan sa kawalan sa mga bagay ng salibutan. Hindi din tayo naapektuhan. Dahil alam natin mayroong Diyos na nangako sa atin na hindi tayo pababayaan. Ni iiwan man lamang. Amen. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong magulumihanan. Don't be troubled. Amen. Dahil naghanda na talaga ang Panginoon para sa atin. Purihin ang Diyos. Salamat may inanda ng mga mabubuting bagay sa atin. Hindi po siya nagkarpentero doon para bigyan tayo ng bahay, kapatid. Oh my, napakabuti ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay punong-puno ng kayamanan ng kanyang mga salita, ng kanyang mga pangako. Oh, glory to Jesus. Okay? The joy of salvation. So, ang nawala kay David, hindi po yung kagalakan, sabihin natin, hindi ng kaligtasan. Dahil I believe si David ay ligtas. Amen? At makikita ninyo ang ugali ng isang taong ligtas. Ang karakter ng taong ligtas. Amen. Kaya kanina, di ba, nakikita natin yung mga pangungusap, kahit anong gawin, parang baliwala sa kanila ang mga salita ng Diyos. Pero ang taong ligtas, makikita natin kay David, madaling panaingan, madaling mag-acknowledge, amen, ng kanyang kasalanan. Purihin ang Panginoon. Kaya napakainam ang ating kalagayan, mga kapatid, napakabiyaya ng Diyos, amen? Kahit marami pa tayong mga kahinaan, di ba? His mercy is more. More. Amen. Mayaman ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi sa kanila na tumatakbo parot parito, kundi sa Diyos na naawa at nahabag. Salamat, kinabagan tayo ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa kanyang napakainam na biyaya sa atin. Di talaga tayo karapat-dapat sa biyayang ito, pero napakainam ng kanyang pagtawag sa buhay natin. Amen. Amen. So, puntahan natin ang the joy of salvation. So, salvation. Ano ba ang pagkaintindi natin sa salvation, the word salvation? Ito'y pagliligtas, di ba? Sa Tagalog. Pagliligtas. O sa English kasi, salvation is deliverance. Saan? Maaring sa danger, sa anumang mga sakuna, suffering. That's deliverance, salvation. Pero tayo linigtas ng Panginoon, mga kapatid. Alam nyo ba yung kaligtasan na binigay ng ating Panginoon sa ating mga kaluluwa? Profit na lamang. Sabihin na natin yung kagalingan natin ay ano na lang yan. Kasama na yan, mga kapatid, na binayaran sa krus ng Kalbaryo ng ating pagliligtas. Kaya naalala ko sabi ng propeta, ngayon, pagagalingin ka. Sabi niya, like Lazaro, pinagaling, binuhay ng Panginoon, pero namatay si Lazaro. Yes. Amen po ba? Maaaring pagalingin tayo ngayon, kinabukasan, o mga darating na mga panahon, may karamdaman na naman. At meron na muli tayong pag-aangkin sa pananampalatayang ito, sa kaligtasan ito na binigay ng Panginoon. Na kasama na sa pagliligtas, kasama na ang kagalingan. Purihin ang Panginoon. Pero ang kaligtasan na tinanggap natin, it's eternal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Everlasting life ang ating tinanggap, mga kapatid. Ang kaligtasan na eternal na pinagkaloob ng Panginoon sa ating mga kaluluwa. Kaya hindi na po yan mababago pag linigtas tayo ng Panginoon. Dahil ang Diyos hindi pabago-bago sa pagkatawag sa atin. Amen? Kaya nga sabi niya sa John 10, di ba? I give them eternal life. Di ba? Binigay tayo ng eternal life. At walang sino mang makakaagaw sa aking kamay. Oh.
Binigyan na tayo ng eternal life nang tayo sumampalataya sa Panginoon. Nang narinig natin ang gospel of this salvation. Sumampalataya tayo, we believe. By faith. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 2, di ba? For by grace you are saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so that no one should boast. So walang magmamalaki. So makikita natin dito, ang salvation ay gift ng ating Diyos na buhay. Amen? Ito'y regalo ng Diyos. At sino nang tumanggap ng regalo ng ating Panginoon, mga kapatid? Appreciate natin. Meron tayong dapat kalagayang, ang tawag niyan, yung ingratitude. Gratitude na kalagayan. Sa mga sandaling ito, I'm forever grateful. Amen po ba? Forever grateful on the cross. Amen. Na ginawa ng Panginoon sa atin. Purihin ang Panginoon sa salvation. You see? We must appreciate more dahil napakayaman ng salvation na binigay sa atin. Maraming nakapalaman dyan, mga kapatid, ang salvation na yan. So, susunod na lamang yung salvation ng ating mga katawan, ng mga provision ng Panginoon, pag-abot ng Diyos ng ating mga pangangailangan. Mga kapatid, kasama na yan doon, nakapackage na yan. Amen? Sa salvation, nandun na yan, napakaloob na. Sa napakayamang pagliligtas ng Diyos sa buhay natin, nang ito'y ating tinanggap. Amen. Ang redemption na ating tinanggap sa mapagitan ng kanyang banal na dugo. Hallelujah. We are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit. Hallelujah. Luwalatin natin siya dahil binili tayo, di ba? Hindi matutumbasan ang pagkibili sa atin. Napakayaman ng bumili sa atin, mga kapatid. Ang kanyang banal na paid in full. That's why we are paid in full. Ibig sabihin, wala talaga tayong maibabayad sa Diyos. Saan tayo ilinigtas ng Panginoon sa kanyang galit, sa kasalanan, hallelujah, na hindi na tayo makakalaya. Pero salamat sa kanyang pag-ibig. May paraan pala para tayo lumaya, mga kapatid. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Salvation is deliverance from danger or suffering. To save is to deliver or protect. So, andiyan ang pagpoprotect ng Diyos sa buhay natin nang tayo'y linigtas ng ating Panginoon. Di ba kayo nagagalak dyan, mga kapatid? You see, that's why may patutuo tayo. Lord, salamat, iniingatan mo ako araw-araw. Andiyan napakaraming disgrasya, pero salamat, napakaagap ng iyong kamay. Purihin ang Diyos. Luwalati ng Panginoon. Kahit anong minsan, ingat natin sa daan. Ang mga tao ngayon ay talagang zoom, di ba? Walang pag-iingat. Pero salamat, maagap ang kamay ng Panginoon sa atin. Kaya mga Kristiyano ay nag-iingat din. Amen. Hindi natin samantala mga pagkataon ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kundi andun yung napakainam, humble spirit sa buhay natin. Na madaling turuan. Okay? That's the free spirit na dalangin ni David na mangyari sa kanya. Obedient spirit sa mga salita ng Panginoon. You see? Hallelujah. Sabi ng ating kapatid Barbanham, salvation is a new birth. Being born again. Bakit? Yes. Dahil lang tinanggap natin ng Panginoon, kailangan mo talagang ipanganak na muli. Dahil yung unang kapanganakan natin ay kamatayan. Kasalanan, patungo sa kamatayan. That's right. Amen? Walang pag-asa. Pero salamat, dumating ang biyaya ng Diyos. Hallelujah! Hindi naintindihan ni Nicodemus sa mga bagay na ito. Na isang tao kailangan ni panganak na muli, hindi ng tubig lamang, kundi ng banal na Espiritu ng ating Panginoon
upang makita niya ang kaharian ng Panginoon. So salvation is new birth, being born again. Sabi ng ating kapatid. Something that's given to you, it's a gift. So yung binanggit ko kanina, kinantayo niya pa nga, I'm here of salvation, takapagmana ng kaligtasan. Anong klase? Eternal salvation. Eternal life. Salvation for my soul, for my body. Salvation sa aking mga pangangailangan, tulong. Ayun, nariyan na. Sabi niya, purihin ang Panginoon. Kinumpleto tayo ng Panginoon. In Christ, we are complete. Purihin ang Panginoon. I'm here of salvation. Nakapagmana pala tayo ng kaligtasan ng Panginoon, mga kapatid. So, John, chapter 3:3, ano naman basa na kanina, yung binanggit ko. Sa Titus 3:5, you see? Pakipost ang Titus 3:5. For just a moment, at tayo magpapatuloy. He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Totoo yan. But according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Amen. So, kailangan talaga ng paghugas sa ating mga buhay. Yun dyan, kailangan mong ipanganak na muli. At pagbabago ng spirito, dahil ang ating mga spirito dati ay talagang matitigas. Amen? Ang ating mga puso ay matitigas. That's why sa Ezekiel, di ba? Nagsabi ang Panginoon, bibigyan ko kayo ng isang malambot na puso. Amen? Upang doon ko may susulat ang aking mga salita, ang aking mga pangako, ang aking mga alituntunin. Amen? Malambot ng puso. Ibig sabihin, may pagtanggap sa mga salita ng Diyos. Hindi masuwayin ng Espiritu, kundi masunurin ng Espiritu. Yung pangaral ng ating mahal na pastor, di ba? Na nadaanan niya rin ang chapter na ito sa verse 10. Yung steadfast or right spirit within me. You see? Create in me, Lord. Kung wala tayo niyan, kailangan natin, di ba? Ang renewing of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Okay, sana tayo. So, salvation. Deliverance by the grace of God. So, ito yung ginawa ng ating Panginoon sa ating mabuhay. So, by grace, we are saved. It's a gift of God. So, saan tayo linigtas ng Panginoon? Mga batid? So, dapat ma-appreciate natin na talagang may pagliligtas na ginawa ang Diyos sa buhay natin. You see? Alam naman natin ang nangyari kung back sa Garden of Eden, ay makikita natin ang mga pangyayari. Doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang kasalanan. Doon nagsimula na nawalay sila sa presensya ng Diyos. Amen? Nawala ang kagalakan. Nawalay sa presensya ng Diyos. Praise God. Amen? Nagkasala. Nakapasok ang kasalanan. Ang original sin nandun. In the Garden of Eden, doon nagsimula, mga batid, ang unang kasalanan. Nag-disobey sila sa salita ng Panginoon. Yung mga alituntunin o commandment ng Diyos na sinabi sa kanila na huwag niyong kakainin ay di ba, by one word lamang, mga batid, ay hindi nila sinunod ang mga salita ng ating Panginoon. At naging ito malaking bagay, kasalanan, at nangyari ang dapat hindi mangyari. So yung kasalanan ni David sa Genesis, ando na. Amen po ba? Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang kasalanan na yan, mga kapatid. Sa ating panahon. So, dahil sa galit ng Diyos, dahil sa kasalanan na nakapasok, na nagbunga ng kamatayan, for the wages of sin is death. Amen? So, nakapasok ang kamatayan dahil sa isang tao. Amen? Sinong tao yun? Si Adan, at sa isang tao rin.
Amen. Pumasok muli ang katwiran, ang biyaya, ang pagliligtas ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang katwiran ng Diyos ay muling nakapasok dahil sa isang tao din sa ating Panginoong Kristo Jesus. So may laging daan, may paraan ng Diyos, mapatid. Kung sa isang tao nakapasok ang kasalanan at namatay ang lahat, nagkasala ang lahat, nahatulan ang lahat ng kamatayan. Pero salamat sa isa rin, mga kapatid, ay naibalik tayo. Hallelujah. Na-restore ang ating buhay. Amen. So therefore, mayroong restoration na ginawa ang Diyos sa buhay natin. May pagpapanumbalik na ginawa ang Diyos na dakilang pagpapanumbalik sa kasangkatauhan in this word. Hallelujah. You see, for God so loved the world. Mahal niya ang mundo. Amen? Inalay niya ang buhay sa mundong ito. Amen. Pero hindi ang lahat ay sasampalataya, mga kapatid. Pero salamat, isa kayo sa sumampalataya. Ako, isa kayo, ako ang sa sumampalataya sa pangako ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos. That's why natanggap natin ang kaligtasan ito. Amen. So, linigtas tayo sa ganitong kalagayan, patungo sa kamatayan. Dahil sa kasalanan, talagang galit ang Diyos sa kasalanan. That's why tayo linigtas sa galit na yan ng Diyos. Upang ang galit ng Diyos ay mapigilan. Amen? Praise God. Dahil sa isang tao rin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus, ay naglubag-loob ang Diyos, mga kapatid. And I believe ito'y plano niya, ito na rin ang ginawa niya, mga kapatid. Dahil wala na talaga, mga kapatid. Hallelujah, mangyayari sa kasantahuan dahil mahal niya. Siya na rin ang gumawa ng paraan, mga kapatid. Upang ito'y maibalik sa kalagayan. Pero hindi pa lubos talaga. Amen? Sa ating panahon, lubos na i-restore ang lahat ng mga bagay. May panahon, may kapanahunan upang ma-restore ang lahat ng mga bagay. So, we are saved from sin o sa galit ng Diyos dahil sa kasalanan. Romans chapter 5 verse 9 andon. 1 Thessalonians 5:9, di na natin babasahin. So, makikita natin ang biblical na, sabihin natin, biblical na pagliligtas ng Panginoon. It's a deliverance ng Diyos na ginawa niya dahil sa kasalanan sa atin. See? So, ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa makagawa niyan, mga kapatid. Wala nang iba. Amen? Kaya nga wala siyang ibinigay na pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Na sukat natin ikaligtas. You see? In that name, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus, wala nang iba na kaligtasan, mga kapatid. Hindi kay Muhammad, wala nang iba. Kung sino mang mga nag-aangkin ngayon na sa kanilang katotohanan, wala nang iba, mga kapatid. Amen? Salamat, mayroong ibinigay sa atin. Hallelujah. Upang ang ating kaligtasan ay matamo natin sa pamamagitan niya sa pangalan na yan ng ating Panginoong Kristo Jesus. So, ang Diyos lamang nagliligtas sa atin, mga kapatid. Wala nang iba. At kung paano niya tayo linigtas, ay alam natin. Kanina ko pa binabanggit. You see, for God so loved the world, na yung pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yun yung paraan ng Diyos. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Na yung binigay sa akin. It's a free gift. Amen. Nasa atin na lamang yan kung ating tatanggapin. Kung sasampalatayanan natin. And I believe tayo may karanasan sa biyayang ito ng ating narinig. Amen? Ang salita ng Diyos na malingaw-ngaw. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, alalahanin natin yung unang pag-ibig natin. Amen? Ang tumanggap na tayo sa Panginoon, kung gaano tayo kainit sa paglilingkod sa Panginoon. Parang ganun yan sa nangyari kay David. Nawala ang unang pag-ibig. Nawala ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Nawala ang kagalakan niya sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa buhay niya. Hallelujah! Kaya dumating ang ganitong kalagayan kay David. You see? So, meron talagang kagalakan sa pagliligtas. Firstly, na ating makikita. At alam natin, ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa
sa bunga ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito kagalakan na nagmumula sa atin mismo. Ito ibigay ng Diyos mamatid. Amen? Bunga ng Espiritu. So kung ating makikita si David sa kanyang kalagayan, I believe nagalak siya sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang buhay. Psalms 13, verse 5, verse 6, ating buksan. Tignan natin ang kaligtasan, ang kagalakan ng kaligtasan na nangyari kay David. May karanasan si David sa kanyang buhay sa pagliligtas ng Diyos. Sabi rito, "But I have trusted in your mercy. My heart will rejoice in your salvation." You see? Nung nagtiwala siya sa loving kindness, sa kahabagan ng Diyos. Hallelujah! Sabi rito, "My heart, ang aking puso ay nagalak sa iyong kaligtasan." You see? Ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa. Sabi rito sa verse 6, "I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me." Oh my! Kaya hindi talaga maiwasan. Binibigyan tayo ng awit sa puso natin. Hallelujah! Mercy rewrote my life. Amen. This is my story. Praising my Lord day alone. Diba? Purihin ang Panginoon. Ito ang ating buhay. I will sing to the Lord because He has dealt. Siya ay nakipag-ugnayan ng masagana sa buhay ko. Gumagawa bang Diyos sa buhay natin na masagana, mga kapatid? Purihin ang Diyos. Purihin siya. That's why hindi tayo magsasawang awit. Pupurihin natin ang Panginoon sa mamagitan ng awit. Pupurihin kita, Panginoon, sa mamagitan ng awit. Gusto kong i-express kung gaano kakabuti sa buhay ko. Purihin ang Diyos. And that's why my testimony, my song offering, purihin ang Diyos. Dumarating talaga sa ating kalagayan yan, mga kapatid. That's why naghahandog tayo ng awit. Minsan nakakalimutan ko eh. Minsan may dumarating sa puso ko. Awit, sabi ko, gusto kong awitin. Kasama yung aking anak mag-violin. Hindi nangyayari. Therefore, mayroon talagang dumarating na kagalakan sa buhay natin. He dealt bountifully sa ating mga buhay. Gumagawa siya. Amen po ba, mga kapatid? Hindi nagkukulang sa buhay natin ang Diyos. Manapakasagana ng kanyang paggawa sa buhay natin. Tayo na lang nagkukulang eh. Hindi natin kayang minsan ihayag, ipatotoo, idalangin, gawin ang kalooban ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! 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 You see, dito sa chapter na ito, makikita natin kung ano ang ginawa ni David, mga kapatid, sa kalagayan niya. Dahil ang kaligtasan, ang kagalakan ng kaligtasan ay naroon. Kahit sa kabila ng kanyang, pagdadalamhati, sabihin na natin, na nakalimutan na niya ang Diyos sa buhay niya. Kalimutan niya ng magalak at ang kalungkutan ay naroon dahil sa nangyari. Kalimutan niya na magtiwala sa Diyos. Ang biyaya ng Panginoon ay nariyan pa pala. Mga batid, sa kanyang kalagayan, sa kanyang troubles na puso, dahil sa nangyari, nawala na ang pananampalataya, nawala na yung biyaya sa buhay niya, parang nawala na yung kagalakan, lahat na, mga kapatid. Pero salamat, hindi nahuli ang Diyos sa buhay niya. Muli siyang nagtiwala sa Diyos, sa biyaya ng Diyos. At pinanumbalik ng Diyos ang kanyang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. At dumating ang pagtatagumpay. Di ba, dapat napakainam sa ating mga buhay pag may mga pangyayaring ganon, mga pagkukulang sa Panginoon, mga kasalanan. Kung tayo nawalay sa paglilingkod sa Panginoon, tagal tayong nawala, dapat may kusa na, nandun na talaga yung marubdob, yung hindi mo mapigilan, diba, kalumbayan na hindi mo mahihayag, masabi na nagkulang ka sa Diyos. Sa kalagitnaan ng bawat isa na nagkulang ka, nagkasala ka.
Kaya napakainam yung mga nagpapanumbalik sa Panginoon. Dapat may kusa na binibigay ang Diyos sa puso natin. Hindi na tayo sasabihan na humarap pa at humingi ng di ba, paumanhin, tatawad. You see, pag nagsalita na ang Diyos, nangusap na sa puso natin, that's the time. Acknowledge your sin. Aminin mo sa Panginoon, sabihin mo agad sa Panginoon, like David, Lord, wash me, purify me. Create in me a clean heart, Lord. Likhaan mo ako ng pusong dalisay na handa laging makinig sa iyong mga salita. Handang matuto, handang sumunod sa iyong mga salita. Kanina si nanay, sabi niya sa akin, anong sabi ni pastor? Si Buyet, hindi na makakadalo? Parang ganun yung pagkasabi niya. Hindi, sabi ko, hindi ganun. Pansamantala lamang. Andito na lang naman kami. Kung gusto niyang lumapit, ay makipag-usap lang. Yun lang namang inihintay namin, sabi ko sa kanya. Makipag-usap lang. Hindi namin siya tinutuldukan ng biyaya. Wala pong nagtutuldok ng biyaya rito. Pansamantala lang po. Amen? So, kung gustong bumalik, narito, ang biyaya ng Diyos bukas. Napakasagana ang biyaya ng Diyos. Pero sabi ko, mag-uusap muna siyempre. You see? Kaya sa mga kabataan na nanunumbalik, napakainam. You see, na humingi muna ng tawad sa Panginoon. Acknowledge muna ating pagkukulang. Napakainam yun. You see? Ganun lang kasimple kung tutuusin. You see? Okay. Psalms 35. Oras na hindi magpapahintulot. 9 hanggang 10. Sabi rito ni David, my soul will rejoice, will be joyful in the Lord. Ganyan ba ang iyong kaluluwa sa mga sandaling ito, mga batid? Kaluluwa. My soul will be joyful in the Lord. So therefore, si David may karanasan sa pagliligtas ng Diyos ng kanyang kaluluwa. You see? It will rejoice in His salvation. You see? Ang aking kaluluwa ay magagalak sa kaligtasan ng Panginoon. All my bones will say, Lord, who is like you? Who delivers the poor from the one who is too strong for him? Yes, the poor and the needy from the one who ponders him. Ito nagtatanong si David. Kung sino magliligtas sa kanila, mag-aangat sa kanila, yung mga mahihirap. Ang Panginoon ay mahabagin, mga kapatid. Yan ang ating kalagasan. Walang katulad ng Diyos. Siya'y naging mababa para mas mababa pa sa mahirap upang tayo ay abutin sa ating kalagayan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Oh my, napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya di ako mag-asawang i-appreciate ang biyaya ng Diyos sa buhay ko, sa buhay natin. My soul will rejoice. Magagalak ang aking kaluluwa sa kaligtasan na yung pinagkaloob sa akin. Sabi rito, maging ang kanyang mga bones, di ba? Yung aking mga buto, sabi niya, will say, Lord, parang gustong sabihin ni David, wala kang katulad, Panginoon. Walang katulad. Yes, walang katulad ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Lagi siyang, di ba, sa mga nangangailangan, in needy, sabi rito, kaya niyang iabot ang kanyang biyaya sa mga nangangailangan. Oh my! Kukulang ang panahon kung ipatutuon natin when we are in needs, ang kamay ng Panginoon ay napakaagap sa buhay natin. Purihin Diyos. Maging sa mga kamatayan nating kung tutuusin ay wala na tayo. Kamatayan na, pero napakahaba ng kamay ng Panginoon. Oh, purihin ka. Hallelujah! Napakahirap natin noon. Wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid. Pero nakita natin yung buhay natin, di ba? Step by step.
He dealt bountifully, step by step. Hindi biglaan, pinaparanas ng Diyos. Hallelujah! You see, ang pagangat from glory to glory. Isang araw hindi na tayo mapipigilan, mga kapatid. We're going up yonder. Hallelujah. Hindi alam ng sanlibutan. Hindi nila alam kung saan tayo paroroon. Amen. We're going up yonder. Before, behind, di ba? The curtain of time. Sa isang iglap, mga batid. Kung saan wala nang pagtanda. Never grow old. Amen? Never grow old. Sir Ina, never grow old. Purihin ang Panginoon. Hindi na manghihina. Hallelujah. Wala nang karamdaman. Wala nang mga pangailangan na isipin. Woo! I will take my vacation there forever. Hallelujah. Yun ang gusto kong vacation, mga kapatid. Pansamantala ang ating mga vacation, unwind sa mundong ito, babalik muli ang kahirapan, babalik muli ang kalumbayan, ang kapaguran, babalik muli. Pero ang hinihintay ko, I will take one day my vacation, hallelujah, together with my Lord, hallelujah. Glory, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Napakainam ng mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Mas nararamdaman natin, mas na-appreciate natin. Dahil sa tagal na ng ating paglilingkod, sabihin na natin, 44 years, marami na tayong dapat ipagdiwang sa Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Appreciate nyo ang kaligtasan ito, mga kapatid, na binigay ng Diyos sa buhay ninyo. Mga kabataan, hindi lang basta maglingkod sa Panginoon. Meron dapat kayong makita na kagalakan na nagbumula sa Diyos. Upang magpatuloy kayo sa paglilingkod. Hindi kagalakan lamang na pansamantala sa mga gatherings ninyo, fellowship ninyo. Yes, andun ang kagalakan ninyo. Baka naman nagagalak lang kayo na gusto nyo makita yung inyong ina-admire. O yung pinangakuan ninyo, napakabata pa. You see? Ma-appreciate nyo muna, personally, ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa buhay ninyo. Kaya nga minsan, pag may narinig akong mga problema, it's all by grace alone, mga kapatid. Ang mga kabatang ito, lalago, tatayo, maglilingkod sa Panginoon. It's all by grace alone. Sa mga prayers ng mga magulang, it's all by grace alone. Na tinutugon ng Diyos ang inyong mga panalangin sa inyong mga anak, purihin ng Diyos. Sa inyong tahanan, sa inyong mga pangangailangan. Bahagi ng kaligtasan ng lahat ng ito, mga batid. So, kaligtasan ng Panginoon. You see? That's why my baptism, my repentance, may pagsisisi, may paglulubog sa tubig, may pagtanggap sa ating Panginoon. You see? Hindi lang bukang bibig, hindi lang decision mo, kundi mula sa puso mo, tinanggap mo ang Panginoon. Handa ka sa lahat ng bagay. Handa ka sa lahat ng mangyayari. Naalala ko ang huling binautis mo, Sister. Ngalan? Majel. Kalimutan kong sabihin sa kanya. Parang gusto kong itanong, handa ka ba? Kahit na anong mangyari. Dahil alam natin, may mga karanasan tayo. Kahit pinatuto muna, maganda ang fellowship, maganda ang mga, di ba, ang gatherings, ang mga samahan. Hindi doon nakabatay ang ating paglilingkod, mga kapatid.
Minsan, pararanasan tayo, minsan, hindi ka nakamayan ng kapatid, hindi ka pansinin ng kapatid, pabayaan ka ng kapatid, hindi ka tulungan ng kapatid, maglilingkod ka ba sa Panginoon? You see? Saan mo isasalig ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Magpapatuloy ka ba sa paglilingkod sa Panginoon? Kung wala ka nang nakikitang tulong, wala ka nang nakikitang pagmamalasakit, kung wala nang pag-ibig, magpapatuloy ka ba sa paglilingkod sa Panginoon? You see? Maglilingkod pa ba tayo sa Panginoon? Mawawala na ba ang kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon? Kung napapansin nyo, ang iba ay nanlulupaypay na, nanghihina na. Hindi na makaupo sa tamang upuan nila. At minsan nalalate sa mga gawain, nawawala sa mga gawain. Magpapatuloy ka ba sa gawain? Ang kagalakan mo ba ay mawawala na? Saan nakasalig ang ating pananampalataya? Saan nakasalig ang ating kagalakan, mga kapatid? Oh, glory to Jesus. The joy of the Lord is my strength. Ang kalakasan ng Panginoon ang aking kailangan. Hindi ka makapagpapatuloy kung wala ang kalakasan ng Panginoon. Ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Glory to Jesus. Okay. Isaiah chapter 6 verse 10. Isaiah 61 verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul will be joyful in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. Hallelujah. O purihin ang Diyos. He has covered me with the robe of righteousness as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorn herself with jewels. Yung garments of salvation dito, mga batid, yung tinutukoy, walang iba ang ating Panginoon. Put on Christ. Ibihis natin si Kristo. Hallelujah! Siya ang ating kagalakan. Siya ang kagalakan ng ating pagliligtas. Ibihis natin ang katwiran ni Kristo sa buhay natin. Siya ang ating kagalakan ng pagliligtas. Hallelujah! He is the robe of righteousness. Siya ang ating, hallelujah, dapat ibihis, mga batid, ang katwiran ng ating Panginoon. Dahil wala tayong sariling katwiran. Basahan ang ating katwiran. Amen. Ang katwiran ng mga Pariseo, basahan yan sa harapan ng Panginoon. Mahigitan lang natin yan kung ibibihis natin ang katwiran ng ating Panginoon, which is the robe. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang ating ibihis sa ating mga buhay. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So therefore, mga batid, magalak tayo. Greatly rejoice. Sabi ni Paul, and again, I say rejoice. Amen. Rejoice in your salvation, in our salvation through Jesus Christ our Lord. Rejoice in our God through our Lord Jesus Christ. Rejoice in the Lord always. And again, I say, sabi ni Paul, rejoice. Philippians chapter 4, verse 4. Amen, 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 amen. Hallelujah. Magalak tayo lagi sa Panginoon, mga kapatid. Huwag natin hayaan ng mga pangangailangan. Hallelujah, pansamantala lamang yan. Huwag mawawala ang kagalakan ng pagliligtas sa buhay natin. Glory to Jesus. Kahit makita tayo ng sanlibutan, we are the man of sorrow. Parang sa tingin nila, napakalumbay na ng ating buhay ng paglilingkod. Hindi po.
narito sa ating mga kaluluwa ang tunay na kagalakan. Glory to Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Oh God, restore to me the joy of thy salvation. Yan bang yung panalangin sa mga oras na ito, kapatid? Kung may mga hindi pa nasasapat ang kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon, why not? Tulad ni David ay hingin natin, Lord, cleanse me, acknowledge my sin. Cleanse me with hyssop. Cleanse me with your word, Lord. Create in me a clean heart, O God. Hallelujah. O Lord, give it to us, Lord Jesus. So mayroong pagpapanumbalik ng kagalakan, mga kapatid, ng ating pagliligtas. Ang kaligtasan na ninariyan na, pero as katulad ni David ay hindi nawala ang kaligtasan sa buhay niya. Ang kanyang karanasan sa buhay ng pagliligtas ng Diyos. Mga kapatid, hindi na mawawala ang ating karanasan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaligtasan ang tinanggap natin ng Panginoon. So, may nais ang Panginoon na gawin natin. So, makikita natin sa cry of restoration na ginawa ni David. A prayer of restoration. Prayer of forgiveness, cleansing sa kanyang nagawa sa pagkukulang. Di ba ganyan tayo lagi, mga kapatid, pag umaharap tayo sa presensya ng Diyos? Lagi tayong humingi ng patawaran sa ating mga pagkukulang. Yes, that's true. Marami pa tayong mga kainaan na pagkukulang. But the grace of God ay napakayaman sa buhay natin. Makikita natin ang isang ligtas. Amen. Hindi nagmamalaki sa kanyang sarili. Hindi proud sa kanyang sarili, mga kapatid. You see? Hindi iniisip lagi ang kanyang sarili. Amen po ba? Hindi iniisip niya rin ang kapakanan ng iba, ang pangangailangan ng iba. Kahit minsan nanghihina na, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon para sa iba. Dahil sa biyayang tinanggap mo, binabahagi mo rin naman. Sa pag-ibig na tinanggap mo, binabahagi mo sa iba. Kahit mas marami ka pang pangailangan, nagpapatuloy ka. Dahil alam mo, may biyayang Diyos. Amen! Naabutin ka, hindi ka pagkukulangin. Sa iyong mga pangailangan, mas may Diyos na nakakakita sa iyong kalagayan. Na dapat mong pagtiwalaan ng lubos at dapat mong hingian ng tulong. Siya lamang sa buhay mo at lapitan sa buhay mo. Siya lamang. At siya ay may magagawa sa ating mga buhay. Okay. Okay. I'm closing. Rejoice in the salvation of the Lord. Rejoice always. Pray without ceasing. Sabi nga ni Paul, diba? 1 Thessalonians 5. Nakalimutan ko basahin yung Romans chapter 5 kanina. Basahin yung Romans chapter 5. Chapter na yan, napakainam. Sa dulo nun ay makikita ninyo. Pakibuksan lang saglit ang Romans chapter 5. Now, kung isa-isa-isahin natin yan ay napakainam yung verse na yan, Romans chapter 5. Pero yung dulo, gusto kong makita ninyo. Sabi rito. Okay, 5. Mali yata ako. I think 5:11. That as sin has reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ. So nakalimutan kong i-chat down ay basahin niyan kanina, pero hindi natin babalikan. Magpatuloy po tayo dahil magtatapos tayo sa ating gawain. Okay. Let's open in Philippians chapter 3 verse 1. Sabi rito, finally, brethren, Philippians chapter 3 verse 1. So magtatapos na ako. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things again is no trouble to me, and it is a safeguard for you. So dito si Paul ay nagpapaalala lagi na tayo magalak lagi kahit anong nangyayaring mga kalagayan.
kalagayan ni Paul sa mga believers sa panahong yan. Okay. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Psalms 51 verse 3 ay nabasa na natin kanina, hindi natin babalikan. So yung Psalms 51 verse 12, balikan natin. Yung dulo, sabi rito, uphold me with your gracious free spirit. Sustain me by giving me the desire to obey again. Yung uphold me with your gracious spirit, sa ibang salin, sustain me, Lord, by giving me the desire to obey again. Meron ba tayong ganyan dalangin sa mga sandaling ito, mga kapatid? Kung kinakailangang i-restore ang kagalakan ng ating ang pagliligtas ng Panginoon, then tinuloy niya rito, uphold me, Lord, with your gracious free spirit. Sustain me by giving me the desire to obey. Dahil, alam nyo, ang sikreto, ang kagalakan ay nasa pagtupad ng mga alituntunin ng ating Panginoon, ng salita ng ating Panginoon. Anong kagalakan pag ating natutupad ang, di ba, obedience first. Napakainam. You see? Dahil obedience is better than sacrifice. Ang ating Panginoon, ganun ang ginawa niya. He's a man of sorrow, pero andun sa kalooban niya yung kagalakan na sinamahan niya ng obedience dahil sa kanyang pagsunod. Andun yung kagalakan. Sa Hebreo, di ba? Mabasa natin yan. Nagalak siya. Praise God. Kahit na anong nasa harapan niya na mangyari ay nagalak siya. Dahil nakita niya, tayo ang kaligtasan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. So, inobey. Nagkaroon siya ng pagsunod. Kaya andun yung lubos na kagalakan sa kanyang buhay para sa atin, mga kapatid. You see? So, tingnan natin ang dalangin ni David for just a moment at tayo magtatapos. Psalms 19 verse 13, sabi rito, sino may mga prayers sa hapong ito? Mga kapatid, sino pa may mga dalangin sa Panginoon? Hallelujah. Katulad ni David, sabi niya rito, keep back thy servant also from presumptuous sins. Yung ano ba yung presumptuous sa ibang salin? Ang ibig sabihin niyan, yung arrogant na kalagayan, proud na kalagayan. Also, keep back your servant from presumptuous sins, that let them not rule over me. Yan bang yung dalangin, mga kapatid? Then I will be blameless, and I shall be acquitted of great transgression. Purihin ang Panginoon. Napakainam na dalangin, mga kapatid, ni David. Marami pa sa Psalms. Okay. 51 verse 12. Uphold me. Yun nga kanina, no? Basa ko na. Psalm 17 verse 5. My step have held fast to your paths. My feet have not slipped. Okay? So, makikita natin dyan, Psalms 119 for the last. 133. Yung mga prayers ni David. Establish my footstep in your word. Napakainam na dalangin, mga kapatid. And do not let any iniquity have dominion over me. Oh, Lord. Napakainam na mga dalangin sa Panginoon. Diba? Sa ibang sulat niya pa, mga kapatid, sabi ron, diba? Nawa ang salita ng Diyos ay maitago sa aking puso para hindi ako magkasala. So, ang kailangan talaga natin ay salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon. You see? So, yan ang prayer ni David. Sana yan din ang ating maging prayer sa buhay na ito, mga kapatid. Lord, tulungan mo po ako. Amen. Establish mo ang aking buhay at huwag nawang magdominion pa, maghari ang kasalanan sa buhay ko. Amen. Purihin ang Panginoon. God bless us all, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. God bless you all. God bless you all. Tayo manalangin. Minsan pa, dakilang Diyos at mapagpala, mapagmahal na Diyos. Napakainam ng iyong pangungusap sa mga sandaling ito. Hindi namin inaasahan, O Diyos. Tunay, Ikaw ay nangungusap. Hindi kami. Ikaw ang ma-increase, Panginoon. Ikaw ito, Diyos, sa aming mga buhay.
Ikaw ang patuloy na nangungusap sa bawat isa sa amin, O Diyos. Purihin ka. Walang anuman kami, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat sa iyong mga paggamit sa buhay namin. Salamat sa bawat isa. Salamat, Lord. Purihin ka sa iyong patuloy na pagliligtas at pagkalinga sa buhay namin, O Diyos. Napakabiyaya mong Diyos. Salamat sa iyong mga salita sa mga sandaling ito. Bless everyone, Lord. Abot mo ang mga pangangailangan ng bawat isa. Palakasin mo kami, Lord. Kung may mga nangangailangan pa ng kagalakan na nagmumula sa iyo, Lord, patuloy mo pang idagdag ang kagalakan. O Lord, kailangan pa namin ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Purihin ka sa mga sandaling ito. To bring back all to your glory and honor and praise. All the wisdom and knowledge, riches and glory ay sa iyo lamang. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang